Sa parent-teacher conference, sinabi ni Shino kay Hinata na kahit minsan kulang sa effort si Boruto sa klase, grabe pa rin ang galing ng performance niya. Nang tinanong kung anong klaseng shinobi gusto niya maging, nag-worry sila kasi parang wala siyang interes sa kahit ano, pero chill lang si Boruto na makakaisip din daw siya bago mag-graduation. Kinausap din ni Shino si Anko tungkol sa concern niya kay Boruto. Nag-uusap si Boruto at tropa niya tungkol sa parent-teacher conferences nila. Kahit may mga example na binigay ng mga kaibigan niya, di pa rin alam ni Boruto kung bakit siya magiging shinobi. Pinag-usapan nila yung structure ng graduation exam, mga proctor, at mga nakaraan na exam. Pagkatapos ng klase, nilapitan si Boruto ni Sekeya na gumagawa ng kwento tungkol sa mga graduating students. Dinala ni Boruto si Sekeya para i-interview classmates niya. Matapos ma-interview lahat, tinanong ni Sekeya si Boruto kung bakit siya pumasok sa academy, at sagot ni Boruto ay gusto niyang higaitan ng tatay niya. Sa bahay, tinanong ni Boruto si Hinata kung bakit siya naging shinobi, at sabi ni Hinata bilang Hyuga, expected na maging shinobi siya at si Neji. Nabigla si Boruto nang malaman kung gaano ka-strikto ang lolo niya. Sabi ni Hinata, support sila ni Naruto kay Boruto kahit maging shinobi siya o hindi, pero nagduda si Boruto kung ganun din ba talaga ang mararamdaman ni Naruto, lalo na't absent na naman ito. Kinabukasan, napansin ni Boruto na nag-uusap sina Namida at Wasabi, at sinabi ni Sarada na nag-decide si Namida na wag na maging shinobi. Sinabi ni Sekeya kay Boruto na dahil pababa na ang demand sa shinobi, valuable pa rin ang skills ng academy kahit sa ibang trabaho. Tinry ni Boruto na ipa-interview si Mitsuki kay Sekeya, pero na-late siya sa sarili niyang parent-teacher conference. Nakipagkita si Orochimaru kay Naruto. Si Shikamaru, di fully tiwala kay Orochimaru, pero nagpasalamat si Naruto sa kanya sa analysis niya sa data ni Danzo, na malaking tulong kay Sasuke sa investigation. Nakita ni Boruto na hesitant si Sarada makialam sa issue ni Namida at Wasabi, kaya sinabi niya na kung takot si Sarada makisali sa ganitong bagay, hindi niya malalampasan si Naruto bilang Hokage. Nag-thank you si Sarada, at nakumbinsi niya si Namida na aminin na gusto pa rin talaga niyang maging shinobi kahit may problema sa pamilya. Nagpasalamat si Boruto kay Sekeya kasi narinig niya ang mga kwento ng lahat at tinanong kung magkikita pa sila kapag nag-cover ito ng graduation exams. Nag-hint si Sekeya na oo, at nagbigay ng advice kay Boruto. Pauwi, tinanong ni Boruto si Mitsuki tungkol sa conference niya. Sabi ni Mitsuki, gusto niyang manatili sa Konoha bilang shinobi dahil kay Boruto, at tinuro kung paano nabago ni Boruto ang mga tao sa paligid niya, tulad nina Denki, Iwabi, Sumire, at siya mismo. Ang gusto lang ni Boruto ay manatiling buo ang lahat. At okay lang sa kanya na maging shinobi muna habang iniisip ang future later on. Habang nag-uusap sila Iruka, tinanggal ni Kakashi ang Sekeya disguise niya. Tuwa si Iruka na nag-volunteer si Kakashi na maging proctor ng graduation exam at nakiusap na wag masyado pahirapan ang mga bata. Pero linaw ni Kakashi na kahit peaceful times, hindi pwedeng maging shinobi ang mga estudyanteng walang respeto, kaya medyo magiging challenging ang exam niya. Iniisip niya kung ilan kaya ang makakapasa. Nag-take ng written exam ang buong klase ni Boruto. Sina Denki at Iwabi todo saya kasi successful nilang nanakaw yung mga tanong sa lounge ng teacher. Para kay Boruto, cheating yun, pero sabi ni Sarada, dati sinabi na ni Shino na silipin muna ang mga tanong at gumawa ng strategy, meaning intelligence gathering test pala yun. Habang naghihintay sila ng practical exam, si Shino na ang nag-check ng written exams. Perfect score si Boruto. Napansin ni Kakashi, pero sabi niya medyo OA sa confidence si Boruto. Kinabukasan, sinalubong sila ni Shino, Anko, at Konohamaru sa isang gubat. Ipinaliwanag ang rules, bawat estudyante may puting bandana, kapag nanakaw yun bagsak ka. Kapag nataman ng estudyante ang target ng teacher, out na yung teacher. Tatagal ng isang araw ang exam. Chill lang si Boruto hanggang biglang dumating si Kakashi, nagpakilala bilang proctor. Sabi niya, wala siyang papayagang pasaway na maging shinobi. May isa lang siyang hawak na bell na kailangang maaga, ibig sabihin isa lang daw ang makakagraduate. Nagbigay ng signal si Kakashi, biglang umatake si Boruto gamit kanay pero troso lang pala ang tinamaan. Nabanggit ni Kakashi na hawig si Boruto kay Naruto, tapos simula na ng laban. Iba't iba ang diskarte ng mga estudyante. Yung iba diretso kay Kakashi, yung iba chill muna at ginawang distraction ang iba. Naglagay ng tracker si Shikadai kay Kakashi, pero tinanggal ni Shino gamit insekto. Gumamit si Anko ng Genjutsu para paikot-ikot lang ang ibang team, tapos ready na siyang labanan sina Shikadai, Inojin, at Chocho. Si Konohamaru, binagsak agad sina Renga, Tsuru, Hako, pati na rin sina Namida at Wasabi.
Ayaw mag-aksaya ng oras ni Boruto kay Konohamaru, pero sabi ni Sarada may rason kung bakit dapat unahin si Konohamaru. Kaya pinayagan niyang diretso si Boruto kay Kakashi. Hamarang si Shino kina Boruto at Mitsuki. Sabi ni Mitsuki siya na ang bahala. Umakyat si Boruto sa giant tree para hanapin si Kakashi at ginamit ang Shadow Clone pang-akit. Gumamit si Anko ng ahas laban kina Shikadai, Inojin, at Chocho, pero dumating din yung mga estudyanteng nakawala sa Genjutsu. Si Mitsuki naman handang mag-all out laban kay Shino. Gamit ni Sarada ang Sharingan at si Sumire naman sino laban kay Konohamaru. Gumamit ng Shadow Clone si Boruto laban kay Kakashi. Natalo ni Mitsuki si Shino. At pinayagan siyang dumiretso. Sabi ni Kakashi, mas mataas ang level ni Boruto kesa sa iba, pero kulang pa siya ng isang decisive trait kaya hindi pa bagay maging shinobi. Nagpakawala ng Boruto stream si Boruto bilang pain, tapos sumugod siya mula sa ilalim ng lupa, pero naka-substitution lang si Kakashi. Sa huli, sabi ni Kakashi na may chunin level skill si Boruto, pero na-genjutsu siya at napin down ni Kakashi mula sa likod, at tinapos na ang laban. Hawak ni Kakashi si Boruto sa posisyon na para makawala siya, kailangan niyang baliin braso niya mismo. Sermon si Kakashi kay Boruto kasi wala itong matibay na resolve at drive para magbago, sabay reveal ng Sekiya disguise niya. Feeling ni Kakashi, dahil sa impluensya ni Boruto, naging unfit din mga kaklase niya para maging shinobi. Biglang umatake sina Mitsuki at Iwabi kay Kakashi kaya napilitan siyang bitiwan si Boruto para makadepensa, nag-counter pa siya, pero naka-escape si Boruto with Iwabi's tulong. Sa gabi, nagtipon-tipon ilang estudyante. Ginamo ni Wasabi si Boruto at hiling ni Boruto na alagaan din niya si Mitsuki na nasaktan ni Kakashi. Ikinwento ni Boruto ang sinabi ni Kakashi tungkol sa klase at sa impluensya niya, sabay sorry. Pero galit na sagot ni Iwabi na umabot sila rito dahil kay Boruto, at balak niyang sabihin yun kay Kakashi mismo. Sina Denki at Sumire, sang-ayon kay Iwabi. Si Mitsuki naman nagsabi na dahil sa panonood kay Boruto, natutunan niyang gumawa ng bagay para sa iba sa sariling kagustuhan niya. Napansin ng grupo na 24 na oras lang limit nila na kahit may mga nahimatay na dati, buo pa rin bandana nila at kahit sugatan, di sila hinabol ng mga sensei. Narealize si Boruto na ang totoong test ay resolve nila, yung mga target, bandana, at bell, pang-distract lang, ang tunay na test ay kung paano sila pipili na harapin ang problema. Nag-uusap sina Kakashi, Anko, at Konohamaru habang binabantayan ng mga nakapture na estudyante, sabi nila babagsak ang klase kung hindi sila susugod para iligtas ang mga ito. Nag-formulate si Boruto ng plano. Si Metal at Wasabi, bilang pinakamabilis, magdi-distract kay Anko. Si Sumire gagamit kay No at mga smoke bombs para palihim na lagyan ng earplugs ang mga nakapture, tulong din ni Namida na palihim pumasok. Lumabas na clone lang yung Anko na nakalaban nila, pero yung totoong Anko na knockout ni Namida dahil sa malakas na tili niyang sonic scream. Nakatakas sila ng lahat ng bihag. Dinistract ni Boruto si Konohamaru, sabay sina Denki, Iwabi, at Mitsuki nag-Fuinjutsu lock sa kanya, muntik pang tamaan ng big move ni Sarada. Sinubukan pigilan ni Konohamaru ang suntok ni Denki papunta sa target niya, pero tinamaan pa rin. Dahil nag-transform sina Boruto at Sarada sa isa't isa, naka-close si Sarada at nag-cast ng Sharingan Genjutsu para hindi mapansin ni Konohamaru na may kanay si Denki sa kamao niya. Dumating si Suru at sinabi na si Kakashi na lang ang natitira. Pag umaga, umatake si Boruto gamit Shadow Clones, pero mas marami pang clone ang lumabas. Pala, classmates niya naka-disguise bilang clones. Tinire ni Kakashi lahat sila, pero nung nakalapit na si Boruto at nagbigay ng signal, sabay-sabay nilang hinawakan si Kakashi gamit Fuinjutsu, katulad ng ginawa nila kay Konohamaru. Nung muntikan na mabot ni Boruto ang bell, gumamit si Kakashi ng lightning release, pero hindi umatras ang mga bata. Naring lang ni Boruto yung bell sakto bago mag 24 oras. Pinasa sila ni Kakashi lahat. Nalito ang buong klase kasi hindi naman nila nakuha ang bell. Ipinaliwanag ni Kakashi na never talaga nila makukuha yung bell. Sa mundo ng shinobi, yung lumalabag sa rules ay basura, pero yung hindi marunong magpahalaga sa kasama, mas malala pa sa basura. Nung sama-sama silang umatake bilang isang team, doon sila pumasa. Binati sila ni Shino at tinanggal ang transformation sa bandana nila na forehead protectors pala talaga. Nagsaya lahat ng estudyante. Si Iruka naman sinermonan si Kakashi kasi sobrang harsh daw siya sa mga bata. Si Boruto umalis ng bahay matapos mag-breakfast pero hindi niya sinuot agad ang headband niya. Nilagay niya lang ito pagkakalayo na siya sa paningin ng mga magulang niya. Dumating si Shikamaru sa bahay ni Naruto para sabihin ang mga gagawin niya sa araw na yun. Sa academy, pinag-uusapan ng mga genin kung paano sila mabubuo sa teams.
Nang mag-warning si Namida na parating si Shino, biglang gumalaw si Iwabi at nabangga si Boruto, diretso tuloy siya kay Sarada at muntik na silang maghalikan. Pero nablock siya ng paa ni Sarada. Dumating si Shino at nag-explain saglit tungkol sa 3-man teams, tapos sinimulan niyang i-announce ang mga grupo. Denki, Metal, at Iwabi sa Team 5. Wasabi, Sumire, at Namida sa Team 15. Hoki, Hako, at Renga sa Team 25. Enko, Doshu, at Suru sa Team 40. Inojin, Chocho, at Shikadai sa Team 10, parang parents nila dati. Naiwan sina Boruto, Sarada, at Mitsuki sa Team 3. Na-question ni Sarada ang pagiging teammates nila ni Boruto. Alam niyang skilled si Boruto. Pero feeling niya hindi sila bagay, kaya questionable ang teamwork. Iniisip din niya na hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras sa ibang bagay dahil gusto niyang maging Hokage. Sinabi ni Konohamaru na pwede siyang umapela sa Hokage. Pag-alis ng mga genin, nag-usap si Konohamaru at Shino na wala pang nabibigyan ng approval sa mga request ng pagbabago ng team. Pumunta sina Boruto at Sarada sa office ni Hokage, pero sinabi ni Shikamaru na wala si Naruto at hindi niya pwedeng sabihin kung nasaan. Dahil doon, nag-truce muna sina Boruto at Sarada para hanapin siya. Dumating si Mitsuki dala ang schedule ni Naruto, kinuha niya habang distracted si Shikamaru. Sa ibang lugar, time test ni Naruto ang mga shinobi kung kaya nilang eye barrier siya para protektahan ang village, pero madali lang niyang nabasag. Chinek ni Shikamaru kung sino ang escort ni Hokage at natawa siya nang makita kung sino. Na-inform si Mirai tungkol kina Boruto at Sarada. Hindi sila pinadaan ni Mirai. Pinuputol niya ang support ropes ng bridge pero ginamitan ni Mitsuki ng snakes para hindi sila malaglag. Lumaban si Boruto kay Mirai habang ino-observe ni Sarada gamit Sharingan. Napansin ni Mirai ang Sharingan kaya natrap si Sarada sa Genjutsu at si Boruto ang nagising sa kanya. Na-repel ni Mirai ang tatlo. Nag-away sina Boruto at Sarada. Dumating si Konohamaru at nag-comment sa lakas ni Mirai. Sabi ni Mitsuki, masyado silang nagpipilit maging compatible, kaya hindi nila nailalabas ang best ng skills nila. Si Boruto masyadong focused sa gagawin ni Sarada, at si Sarada naman sobra umaasa sa Sharingan. Lumaban ulit si Boruto gamit Shadow Clones, may tinago pa siya sa ilalim ng bridge. Si Sarada gumamit ng Shuriken para i-distract si Mirai, at napansin niya ang damage ng chakra blades nito. Ginamit ulit niya Shuriken para makakuha ng opening. Tapos si Boruto pinabagsak si Mirai sa part ng bridge na sira kung saan may hidden shadow clone na humila sa kanya pababa. Nagbigay ng papuri si Konohamaru at pinaalala ang halaga ng teamwork na pinaghirapan. Tinanong niya si Sarada kung gusto pa niyang mag-request ng ibang team. Nagbago ng isip si Sarada pero gusto pa rin niyang mag-request ng iba kay Naruto. Samantala, pinaalalahanan ni Naruto ang mga shinobi na laging handa dapat protektahan ang Konoha. Dumating ang Genin at si Konohamaru. Si Sarada nag-request kay Naruto na gamitin nila ang Team 7 name at pumayag si Naruto. Si Sarada nagrereklamo kay Mitsuki kasi lagi raw late si Boruto at sagabal sa mga goals niya. Tinanong niya si Mitsuki kung anong klase ng mission ang gusto niya. Sagot ni Mitsuki, masaya na siya basta kung ano ginagawa ni Boruto. Napa-facepalm si Sarada at tinanong kung wala ba siyang sariling trip. Sagot ni Mitsuki, choice niya yun, tapos nag-flashback siya. Naalala niya nung nagising siya sa pangangalaga ni Orochimaru. Nabitiwan niya pa yung tasa ng gamot. Inutusan ni Orochimaru si Suigetsu na bantayan siya pag gising na siya ng buo. Wala siyang memorya kung sino siya. Sabi ni Orochimaru sa isang nakahod na tao, ito na raw yung ika-6 na beses na nangyari. Tinanong ni Mitsuki si Suigetsu kung bakit siya nasa kama. Sabi ni Suigetsu, na-injure siya sa mission kasama si Orochimaru at malamang kinalimutan na niya yung bad parts. Biglang inatake siya ni Suigetsu pero na-immobilize siya ni Mitsuki. Halos tinuhog na ni Mitsuki si Suigetsu ng kanay pero naharang niya gamit braso niya, sabay puri. Sabi ni Suigetsu, muscle memory ng katawan niya na shinobi siya. Nakatakas siya gamit liquid arm. Pinaliwanag niya kay Mitsuki na nahuli siya at binura ang alaala niya at kung pati abilities na bura, madidisappoint si Orochimaru. Dinala niya si Mitsuki kay Orochimaru. Pinakilala ni Orochimaru ang sarili bilang magulang niya. Sabi niya, may shinobi silang tinatawag na log na nagnakaw ng memorya ni Mitsuki at kailangan nilang kunin ito pabalik. Tinanong ni Mitsuki kung bakit siya pinuntirya. Sagot ni Orochimaru, dahil sa intel ni log kaya kailangan buhayin. Deadma siya sa concern ni Mitsuki tungkol sa memories at sa tanong kung anong parent siya. Ang gusto lang ni Mitsuki malaman, sino ba talaga siya. Lumabas sila para habulin si Log. Pinag-disrupt ni Orochimaru si Mitsuki ng barrier. Na-detect yon ni Log.
Nagkaharap sila. Sinubukan ni Lug i-paralyze sila pero si Mitsuki lang tinamaan. Nag 1v1 si Orochimaru at Lug, sobrang bilis na napawaw si Mitsuki. Gumamit ng snake si Orochimaru pero na-block ng armor ni Lug. Gumamit si Lug ng jutsu para i-trap si Orochimaru gamit armor. Sabi ni Orochimaru kay Mitsuki, kaya niyang gumamit ng Senador Jutsu. Dumamba si Lug para atakihin si Mitsuki pero siya naman ang na-paralyze dahil may maliit na ahas na nakaslip sa butas ng armor niya. Inutusan ni Orochimaru si Mitsuki na bantayan si Lug habang may hahanapin siya. Hiningi ni Lug na tanggalin ang mask niya. Sabi niya, niloloko siya ni Orochimaru. Tinanggal ni Mitsuki at nakita niyang mas matandang bersyon niya si Lug. Pinaliwanag ni Lug na pareho silang synthetic humans gawa ni Orochimaru. Sabi niya, may original source silang dalawa na gawa pa rin ni Orochimaru. Ninakaw niya yon pero hindi niya masira kasi si Orochimaru may hawak ng key ng container. Gusto niyang sirain kasi gawa lang sa narcissism at kasakiman ni Orochimaru. Nung tumakas siya, gumawa lang ulit si Orochimaru ng panibago. Ang mission niya, sirain si Orochimaru. Bumalik si Orochimaru at sinabing wala nang pake sa paraan ng pagkagawa nila. Mahal daw niya silang dalawa pareho. Pareho nilang pinipilit kay Mitsuki ang paniniwala nila. Nakasnap si Mitsuki, nag-sage transformation at sinabi na bata pa siya kaya wala siyang pake sa iniisip ng mga matatanda. Kinuha niya yung container at key at umalis. Nag-comment si Orochimaru tungkol sa achievement ni Mitsuki kasama si Lug na siya pala yung nakahod dati. Masaya siya na sa ika-6 na try, nakagawa na si Mitsuki ng sariling desisyon at ayaw na niyang i-reset ulit memorya para sa ika-7. Umaasa siya na makakita si Mitsuki ng sun na magpapakita ng liwanag para siya naman maging moon na magbibigay ng liwanag sa dilim. Sa loob ng container, nakita ni Mitsuki ang litrato ni Boruto. Sa kasalukuyan, dumating si Boruto at umalis silang tatlo papunta sa mission. Si Boruto sumama sa team niya papunta sa opisina ng Hokage kung saan bibigyan sila ng unang mission. Sabi ni Konohamaru, bilang fresh graduate pa lang sila sa academy, low-rank missions lang muna makukuha nila. Para kay Boruto, mas okay na tapusin agad yun para makakuha na ng mas mataas na rank missions. Narinig siya ni Naruto at sabi niya, walang mission na tapusin lang basta. Unang mission nila ay paalisin ng mga bandido sa maliit na baryo na tinatawag na Green Banks. Dahil sa tagtuyot, parehong Green Banks at kalapit na mga baryo hirap sa ani, kaya ninanakawan ng mga bandido ang mga bodega ng Green Banks. Ang tingin pa rin ni Boruto, easy lang ang mission. Sabi ni Konohamaru dapat seryosohin nila pero nainis si Sarada kasi nadamay siya sa pagiging kampante ni Boruto. Sabi ni Naruto kahit di rank mission lang, importante pa rin at dapat ibigay nila best nila. Sa bahay, tinanong ni Boruto si Hinata tungkol sa first mission niya. Naalala ni Hinata na kabado siya noon kasi may gyera pa. At mas delikado ang missions dati. Sabi niya, hindi naman talaga dapat ka-excitean ang first mission. Umalis ang Team 7 papunta sa mission nila. Sabi ni Naruto kay Shikamaru, sinabi na niya kay Konohamaru ang mga detalye ng mission. Naalala rin niya na si Shikadai may first mission din, escort lang ng mayamang babae. Si Shikadai at Inojin tagabuhat ng pinamili, habang si Chocho nakikipag-usap kasama ang rich lady. Habang papunta sa Green Banks, binalaan ni Sarada si Boruto na huwag gumawa ng kahit anong makakasira sa record niya. Kasi dream niya maging Hokage. Habang nagtatalo silang dalawa, biglang sabi ni Mitsuki na bagay sila, kaya sabay silang nainis. Paalala ni Konohamaru na seryosohin ang sinabi ni Naruto at huwag basta-basta kumilos mag-isa. May narinig silang kaluskos, pero baboy ramo lang pala. Sabi ni Konohamaru, malayo pa sila kung ganyan sila kadaling mag-ulat. Dumating sila sa hanging bridge papasok ng Green Banks at tumunog ng kampana para magpakilala. Si Kiri nakita silang mga bata at duda sa skills nila, pero binaba pa rin ang tulay. Sinabihan ng Team 7 na kamamatay lang ng dating leader ng baryo, halos sabay sa pagdating ng mga atake, at anak niyang babae na ngayon ang namumuno. Pinakilala sila kay Kiri, at sabi niya kaya pa nilang lumaban sa mga bandido dati, pero ngayon pati ibang baryo nag-hire na rin ng shinobi. Hiningi ni Konohamaru na makausap si Kiri ng private. Sabi ni Konohamaru kay Kiri, kung may laban sa ibang shinobi, dapat B-rank na ito, at di pa ready ang genin. Habang nag-uusap sila kung ano magiging epekto kung di nila matapos ang mission, biglang nag-ingay sa labas. May shinobi pumatay ng villager at nakipaglaban agad si Boruto. Nang umatake ang kalaban sa kanya, pumagitna si Konohamaru. Pinatigil si Orochimaru at pinaurong muna. Sabi ni Konohamaru kay Kiri, kailangan niyang magsabi ng totoo para makagawa sila ng plano. Inamin ni Kiri na did ng tulay ang gusto ng kalaban. Nalaman ng mga enemy shinobi na Konoha na ang nakikialam. Gabi, umatake ulit sila at sinunog ang isang bahay.
Niligtas ni Boruto ang isang villager at biglang umatake rin ang iba pang villagers. Napansin ni Konohamaru na nasa ilalim sila ng Genjutsu. Yung niligtas ni Boruto, biglang kanidnap si Kiri. Ginamit ni Sarada ang Sharingan para hanapin ang Genjutsu user pero fail. Si Mitsuki gumamit ng wind release para pabagsakin lahat ng villagers, iniisip na kung may makakatayo, sila ang tunay na kalaban. Bumagsak lahat ng villagers at napansin ni Boruto na nawawala na si Kiri, kaya hinala niya na yung kumuha sa kanya kasabwat ng kalaban. Pinagalitan siya ni Konohamaru dahil kumilos siya mag-isa ng walang palem. Si Sarada ang nag-alaga sa sugat ni Boruto. Kinumpirma ni Konohamaru na may pakana ang mga shinobi na inupahan ng Pale Blue Valley nang makatanggap sila ng ransom note na nagsasabing ipagpalit ang titulo ng tulay kapalit ng buhay ni Kiri. Habang bihag si Kiri, umamin si Yori na matagal na siyang nagtatrabaho para sa Pale Blue Valley mula nang siya mismo ang pumatay sa tatay ni Kiri. Inalok siya ng malaking pera kapalit ng titulo ng tulay at inasahan niyang babagsak si Kiri dahil sinusubukan niyang solohin ang problema. Hindi niya inasahan na tatawag si Kiri ng tulong mula sa mga shinobi ng Konoha. Nag-alok ang mga taga-Green Banks na ibigay ang titulo kay Konohamaru at nakiusap na iligtas si Kiri. Nagplano ang Team Konohamaru ng paraan ng pag-rescue. Ipinasa ni Yori si Kiri kay Hidari, pero agad siyang pinatay ni Eshimaro. Sinabi nila na dati silang shinobi. Nag-alok si Hidari ng palitan, si Kiri kapalit ng titulo. Tinanggap ni Konohamaru ang deal, pero nilagyan ng explosive tag ang bangkay ni Yori para pasabugin siya. Inatake ni Hidari at Eshimaro si Konohamaru. Itinapon ni Konohamaru si Kiri kay Boruto para saluhin ito, at iniutos sa mga genin na ilayo siya habang siya na ang bahala sa dalawa. Nahuli si Konohamaru sa trap ni Hidari at ipinadala si Eshimaro para habulin ang mga genin. Tumigil sila at nag-set up ng traps para gamutin muna ang sugat ni Kiri. Ipinaliwanag ni Kiri na gusto niyang solohin lahat kasi gusto niyang makapantay sa reputasyon ng kanyang ama. Nahabol sila ni Eshimaro at nagpasya silang lumaban. Samantala, sinubukan ng tapusin ni Hidari si Konohamaru pero ginamit nito ang wind release, Rasengan at pinilit basagin ang Jutsu. Sadya niyang inamoy lang ang atake at nahimatay si Hidari sa gulat sa damage nito. Nakipaglaban sina Mitsuki at Boruto kay Eshimaro habang inaaral ni Sarada ang kilos nito gamit ang Sharingan. Napansin niya na hindi ito umiiwas, puro block lang tapos counter. Gumamit ng wind release sina Boruto at Mitsuki para itulak si Sarada papunta kay Eshimaro ng sobrang bilis. Dahil sa Sharingan, nabasa niya ang galaw nito, nakaiwas sa counter at nakapagbigay ng finishing blow. Dumating si Konohamaru hawak ang titulo. Binalik nila kay Kiri at sa Green Banks ang titulo at si Kiri. Nagsorry si Kiri dahil sinubukan niyang solohin lahat. Pagbalik sa Konoha, nag-report si Konohamaru kay Naruto. Nakipag-usap naman si Boruto kina Shikadai, Iwabi, at Denki tungkol sa kanilang first missions. Natapos ng Team Konohamaru ang mission na hulihin ang tumakas na alagang hayop na ikinabadtrip ni Boruto. Binalik nila ang pet sa amo nito. Nagreklamo si Boruto na puro simpleng kapitbahay level missions lang daw ang binibigay sa kanila. Sabi ni Sarada, normal lang yun kasi genin pa sila. Sa mission desk, humingi si Boruto ng mas malupit na mission. Pinaliwanag ni Konohamaru na baka mali lang ang iniisip ni Boruto tungkol sa missions kasi yung may laban sa ibang shinobi gaya ng unang mission nila ay sobrang bihira sa panahon ng kapayapaan. Dagdag pa niya, pati mga dating kaklase nila, ganun din ang level ng missions. At least natututo sila tungkol sa village. Tinukso ni Boruto kung si Naruto lang ba nagsabi nun sa kanya. Biglang may balita na nahuli ni Nakiba at Rock Lee ang isang armadong magnanakaw. Bumili si Boruto ng bagong labas na game, sequel ng paborito niya, at inalok si Mitsuki na tuturuan niya para makalaro sila. Dumating si Sarada at sinabing pinapatawag sila ni Konohamaru para harapin ang isang bank robber. Kaya napa-excite si Boruto. Pero na-disappoint siya pagdating nila sa bangko. Sinalubong sila ng captain ng police force na si Kotaro Fuma. Siya ang in charge sa sitwasyon. Walang hostage, at ang mission lang nila ay kumbinsihin ng robber na huwag magpasabog kasama ng bangko. Kahit nainis, tinuloy pa rin ni Boruto ang mission. Pumasok siya mag-isa sa bangko, kunyari negotiator, tapos kunyari hostage, habang pinapansin niya na ang robber ay sablay na sablay. Napansin ni Boruto na hindi mukhang magnanakaw ng bangko si Haguruma. Doon ikinwento ni Haguruma na natanggal siya sa trabaho. Dati siyang game programmer, pero grabe ang toxic na schedule nila kaya nagreklamo ang buong team sa boss. Pero nalaman ng boss, gumawa ng peking ebidensya na binibenta raw ni Haguruma ang sekreto ng kumpanya. Kaya natanggal siya, naging example pa sa ibang empleyado. Dahil doon, wala nang ibang kumpanya na gustong kumuha sa kanya at dumami utang niya.
Nakarelate si Boruto nung sinabi ni Haguruma na nawala na siya ng pake kasi wala namang nakakaalam ng pinagdadaanan niya. Medyo gama ang loob ni Haguruma matapos mailabas ang kwento niya, tapos inactivate niya yung bomba. Gusto niya raw sumabog sa araw mismo na lumabas yung huling game na ginawa niya bilang huling protesta sa boss niya. Sinabi ni Boruto na bumili siya ng game na yon at fan siya ng unang parte. Dahil sa passion ni Boruto sa laro, naluha si Haguruma at umatras sa pagpapasabog. Pero hindi niya ma-deactivate yung bomba dahil may sira sa trigger. Ginamitan na lang ni Boruto ng lightning release at prito agad ang device. Lumabas si Boruto ng bangko kasama si Haguruma. Sa police station, sinabi ng captain na dahil hindi naman delikado ang bomba at nasa matinding emosyon si Haguruma, malamang hindi mabigat ang parusa. Nagtanong si Mitsuki kung ano na gagawin ni Haguruma ngayon, kaya sinabi ni Boruto na papahanap niya ng trabaho kay Denki sa kumpanya ng pamilya nito. Sabi naman ni Captain Kotaro kay Konohamaru na may nag-udyok kay Haguruma para ikulong ang sarili niya sa bangko. Biglang dumating ang isang pulis at may dala siyang nakakagulat na balita. Sa labas, may mga nakamaskarang tao na gumagalaw na.